Ayan. So, yung Panibagong area na naman yan. Yung DNA ng mga Pilipino. yan yung sinasabi ko doon sa'yo. Nung nag-ano ka ng conspiracy theory. Oo. Kasi part ng DNA natin, kumbaga, yan yung bagay sana na dapat tinuklas ng mga historian natin. Kung bakit. Diba, alam mo din naman yung story regarding doon sa Australian scientist, yung Denisovan. Yun, sana, nilaliman yun, yung DNA na yun. Saan nga ba yung natatagpuan yung mga matataas yung level ng Denisovan gene sa Pilipinas? Sa Zambales ba? Palawan. Palawan? Mapuntahan pa siya lang kaya natin. Yung mga indigenous people ng Palawan. Yun ang may mataas. Sa Cuyo second yung mga yung mga nasa Cordillera. Ay, di doon tayo sa Palawan. Yung Palawan, yun yung may Now, di ba nung panahon ni Marcos may na-discover sila Elizalde na yun? Tasaday naman, Tasaday. No, yung Tasaday. Saan ba yun? Sa Palawan ba yun? Kung somewhere sa Mindanao? Somewhere doon sa baba. Iwan ko kung part pa ng Palawan. Oo. Yun nila. Na naging malaking news. Pero ang problema kasi, kapag may achievement si Marcos noon, sasabihin fake, sasabihin publicity, ang black propaganda. Iyon ang sumira talaga. So hindi na natin alam tuloy kung alin ang totoo di ba? Yun ang masama. Kasi landmark discovery sana yung Tasaday na yun. Landmark na sana yun. Oo. Malaking na sana yun. Starting point. Starting point. Kumbaga para malaman natin kung sino ba talaga tayo. Oo. Kasi maling-mali ito Kumbaga tinanggap natin yung pagiging Pilipino natin na yung pangalan na yan ay bagkus bigay lang din sa atin ng mga tao na nag-colonize sa atin. So in short, in plain story, para kang aso, binigyan pang palayaw na bantay, tinanggap mo. Pero hindi ikaw yun. Sabi nga ni Professor Jong, yung namayapang kaibigan natin si Professor Jong Ramirez, yung bansa natin ay hinango sa hari na may syphilis. No? Kaya kapag Philip ang pangalan nun, kaya pag binasa mo yung Pilipinas, is actually Philippines. No? Ganon ang pronunciation nila nun. Philippines. Ari na yung Philip. Ngayon, kung ibig sabihin, kung hinango yun sa pangalan ng may hari na may syphilis, parang na-acquire na rin natin yung sakit na contagious. Habang tinatawag tayong Pilipino, dahil ka Philippines, parang may sakit na rin tayo. Hindi po na natin, kaya sabi ni Rizal, social cancer, ano ba yun? Yun ang sabi ni Rizal. Kaya binigyan niya tayo ng warning doon sa pamamagitan ng libro niya na ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, hindi makarating sa paruroonan. Tama nga naman. Hindi tayo nakarating sa paruroonan natin. Nga pala gusto kong ma-expound natin ngayon dahil kaya inimbita kita dahil na-spark yung aking curiosity nang sabihin mo yung tungkol sa religion at tila na nakulong na tayo dun sa matrix na in-establish ng religious system natin, maging yung belief system natin, na hindi na tayo nakawala hanggang ngayon. Nakulong tayo in the sense na, di ba ang sabi ni Rizal nung sa kanyang mi ultimo adios, di ba, nagsabi pa siya na ako'y paroroon sa dako kung saan walang berdugo at pananampalatayang pumapatay. Naalala mo yan? Hindi ko alam yan. Meron yan. Sinabi niya yan. Ako'y paroroon sa dako kung saan walang berdugo at pananampalatayang pumapatay. So ano yung berdugo? Sino tinutukoy niya? Yung relihiyon na bit-bit ng banyaga. Berdugong pumapatay. Yun yung berdugo. Okay. Bakit? Anong nangyari nung time na yun? Inquisition. Tama. Yung pagpapatay. Yung Inquisition. So, berdugo. Kasi Inquisition. Pananampalataya, pumapatay. Na which is, hindi dapat.
yung krus. Halimbawa, yung krus. Pag hindi ka nadala sa krus, babalik na rin yung krus, magiging espada. Oh, yun. So, yun ang kikitil sa buhay. Yun ang kikitil sa buhay. So, yun ang din ang nangyari sa kay Jose Rizal dahil nga ayaw niyang ano. Pero, nag-iwan ngayon siya ng mga patalinhaga, cryptic messages para sa atin, para pagdating ng araw, kung magkakaroon tayo ng pagkakataon, intindihan natin at mabago natin yung kasaysayan natin na aayon doon sa panimula na kung saan tayo dapat pagsimula. Hindi yung ganito. Mali eh. Nakagisna na natin to eh. Nakagisna na natin, tama. Pero, come to think of the point, ang sinunod mo, maling-mali right from the start. Bakit? Mali na nga binigay sa'yo eh. Mali na nga. Palagay ko yung matrix ng religion natin, which is yung dominant yung Catholic religion, Catholic faith. Siguro talaga ang design ng matrix na yan ay maghirap yung mga bansang sinakop ng religion yan. Hindi kaya kasi sa halimbawa sa South Africa, sa South America, it is a form of a matrix is still a form of kind of slavery and oppression. no, not necessarily oppression, but in a different form. It's a slavery and a modern way of brainwashing. Yun na nga. Okay? It is a form of brainwashing in such a way na tayo, kung ano yung sinasabi lang doon, yun na yung nakatatak sa ating isipan at hindi na tayo nagkaroon ng pagkakataon para tuklasin kung ano ba talaga yung totoo at yung nangyari noon para makilala natin yung sarili natin. Na-brainwash na tayo eh. Wala na eh. So that comes the brainwashing and slavery in such a way na ba, tingnan mo. Kita mo, yung mga South American countries na sinakop ng relihiyong ito, naging ano ang matagumpay na-notice ba? mo? Hindi. What did you see in common? Wala. At naghirap, If you can see struggling. Hindi natapos-tapos yung paghihirap. Ito na lang, from Mexico, Sige. Mexico? ikaw. South America, going Africa, Okay. going to Southeast Asia. Lahat ng sinakop nila, wala. Wala. Ang matagumpay lang dyan, ang maunlad, dito sa Southeast Asia, makikita mo lang, Singapore, Hong Kong, Macau, Taiwan, Japan. Ano ang common sa mga bansang yan? Hindi nila napasok. Hindi nila na-penetrate. Pero yung na-penetrate nila, wala. So in short, ang nagpapatakbo sa gobyerno natin ay hindi lang basta-basta yung gobyerno. Kasama yung politics dyan. Kasi sasabihin ng ng gobyerno natin, yung nagpapatakbo sa gobyerno, beneath it, ito yung religion. Sabihin ng relihiyon, kung gusto mong manalo, sa pagtakbo mo, Tama, nandiyan yan. Kung gusto mong manalo, whether you like it or not, you have to go with the matrix. O, anong gagawin nito? Discrete manner yan eh. Nasa matrix nga talaga tayo. Naku, sus. Sabihin na nilang conspiracy theories, pero yan ang katotohanan. Yan ang totoo. Siyempre kasama na rin dyan yung mga tinuro nilang virtues. Mga Walang Catholic problema. values. Walang problema doon sa virtues at sa values. Tama yun. But, the way they have handled how the people should be reacting or socializing when it comes to the privacy of each individual para siya maging productive, naapektuhan dahil sa values, pagturo ng values na yun. Halimbawa na lang, sasabihin sa iyo, kailangan magbigay ka o magkaroon ka ng kawang gawa sa kapwa mo. Tama naman yon.
There's nothing wrong with that. Pero, saan mo binibigay? Saan napupunta? Karamihan ng magbigay ka doon. Do you think 100% ng binigay mo napupunta talaga sa ganun? Kasi may mediator pa. May May mediator channel. May channel. Alam mo, Catholic So, charity, pero kung manotice alam mo ngayon, ano. karamihan sa mga may kaya dito, nakikita mo, pag nagbibigay ng tulong, wala na channel, dinidirect na nila. Diba? Mabuti pa. Nakikita mo, nakikita natin, dinidirect na nila, di ba? Makikita mo, iikot sila, magsiset up sila kung saan, sila na mismo nagbibigay. Kasi may mga nagbibigay pa sa foundation, nagbibigay sa mga institution. Parang yan ang mga hipokrito na Speaking of that foundation, nagpapakita lang ng speaking nga of sige. foundation, anong nangyari sa binigay na donation noong COVID-19? Diyos kumiyo, Marimar. Yun ang hindi ko lubos maisip eh. Kung saan napunta yung pera niyo. Maliban pa doon sa donation nung Yolanda. Yun, isa pa rin yun. Isa pa yun. Kaya napakasakit talagang isipin. Sabihin na nila masyado kang rude. Ay, ano pa naman gusto nyo gawin na? Mag-i-eleksyon na naman. Ano, Mag-i-eleksyon puro na. pangakong napako na naman to. O ngayon, anong nangyayari ngayon? Unity. Wala na yung unity. Broken down. Ano nang niluluto ngayon? Impeachment. Yung 10,000 ni Cayetano na ayuda, panghikayat. Wala nangyari. Wala nangyari. Ginago lang tayo, ginago lang Diba? yung mga botante. May 10,000 ayuda, nasa na? Wala. Kagaya na lang ng pandemic, magbibigay ng ayuda. Ah. May IRR, Implementing Rules and Regulation. Meron ba? Meron ba? yun. Okay, tapos? So, doon sa Implementing Rules and Regulation, nakasaad naman, regardless of your status, basta, kabilang ka dyan sa barangay mo, lahat bibigyan. Pagdating ngayon sa barangay level, nag-iba na ang IRR. Bakit? Maraming nawala sa listahan. Kasama na ako doon. Kung hindi pa ako nakipag-away at nakipag-debate, hindi na ibalik yung mga pangalan namin doon. Dami namin. Siguro, abot kami mahigit 50. Isa lang ang tanong ko, pakisagot ng maayos. Pag hindi nyo nagsagot at namali kayo ng sagot sa akin, sa ombudsman tayo magkikita. Wala nang question. Pagdating ko doon, sabi, Sir, magpirma na lang ko kayo dito. Antayin nyo na lang yung release ng pera bukas. O ibig sabihin, no explanation earned, basta na lang iwas, pusoy na lang sila. So, anong gamot nito, yung Fred? Alam mo, nandun na tayo sa matrix na to, kabilang na dun sa mga cause and effect, results ng cause and effect ay yung mentality ng corruption. Nandun na yun. Baka Kasi, siyempre, mga ang religious nakikita leaders ko dito, natin. ganito ha, pag meron tayong leader na gumagawa ng tama, gagawan ng paraan para sirain ito at gawan ng another black propaganda. Tingnan mo nangyari kay Digong. Ginawa ng black propaganda. Pero tama yung ginawa niya. The way I see it, tama yung ginawa niya sa war on drugs. Nalulugmok na tayo dun. And being the country na considering na yung passion natin supposedly ay maganda yung pakikipagkapwa at na tao natin, nasira dahil dun sa drugs. So, kahit sa pamilya na lang, di ba? Nire-rape ng tatay yung anak. Pinapatay ng ama yung kapatid dahil doon. So, yung ganong sistema na wala o bagkus ay nagkaroon ng matinding drastic changes noong time na yun. So, pero ang lumabas ngayon na masama, siya pa. Ito ngayon ang masaya. Ito ang masaya. Ano. Naririnig mo ba yung mga hearing-hearing sa Senado, kagaya ng sina Hontiveros, o sino pa dyan? Okay. Bakit na-observe ko ewan ko kung na-observe mo. Bakit ko ang napapatay, kriminal, lalo't adik, akala mo parang gusto na nilang ipagsigawan
na na-violate yung human rights ng taong yun. Pero pag ang napatay naman ay inosente, na rape, binaril, napatay, nasaksak, tahimik naman sila. Talagang biktima ng crime, no? So, with that, you can conclude, ano ba ang utak ng tong mga to? Matatalino naman ng mga yan. May double standard talaga. So, may standard tayo dito na pwede nating isipin. Kasabwat ito, kung sino may nandun sa taas para i-cover up yung story. So, sino yung nandun sa taas? At tingin mo kung sino yun? Mas mataas pa sa president, sa Pangulo ng Pilipinas. Meron. Meron din, ano? Meron din. Sa tingin mo kaya itong ating pamunuan, kasama dun sa lupon ng mga kinokontrol ng puppet master talaga. Kasi considering, halimbawa, lahat ng mga Natumbok mo. may mga world leaders o country leaders, pero puppet sila nung mas mataas Tama. pa. Oo. So, tingin mo kasama itong atin. Natumbok mo. Natumbok mo. Pero sa ngayon, siguro na-observe mo naman na yung mga bansa-bansa dyan na mayroong puppet, unti-unti nang nawawala. Di ba naririnig mo, may mga prime minister nagre-resign, may mga nagre-resign na, mga matataas ang posisyon. Kasi unti-unti na silang lumalabas doon sa matrix na yun. Inaantay ko lang na dito sa atin mangyari yun. And which is, eto ngayon ang tinitingnan ko. Yung nangyayari na impeachment. Kasi may haka-haka na mag-i-exile na sila eh. Sino? Sino pa? Alam mo na yun. Kung sinong mag-i-exile. Present dispensation? Oo. Ha? Oo. Yung current dispensation? Oh, current dispensation. Mag-i-exile na? Mag-i-exile na. So, malamang baka... Bakit? Ano ang pinangahawakan ng mga siyempre, nasa kabilang side para ma-pressure sila mag-exile? Ano kaya? hindi sa kabilang side. Kumbaga, mismo sa taas ng matrix na yon, wala na yung foundation nila. Yung basic foundation nila already crumpled down. So, ano pang gagawin nila? This is beyond geopolitics. Ika nga. Kumbaga dito, sa senaryo na to, hindi lang geopolitics ang tinitingnan natin dito. But the mere fact, those somebody up there is already gone. They are not empowered anymore. So, underneath those, siyempre, mawawalan na ng ano yan. So, isa sa mga manifestation yung BRICS. Kaya? One of the manifestation is BRICS because BRICS is just like a catalyst. It is a catalyst that crumpled down the system that they have been doing for already so many decades. Okay. But BRICS, being there, as for now, is trying to cushion the effect of this scenario that it will turn out to be in chaos when it comes to the global economy. That's why, if you can... So, ibig mo sabihin, Fred, may inaasahan pa silang chaotic event sa financial circle o financial system na mangyayari. Definitely. And then yung BRICS, nandun yun para to absorb or to cushion, yan sabi mo, yung possible The impact possible or impact, looming impact the looming impact. nung pagkakatayo ng BRICS o yung pagkakakrumble nung Yung system. dominion na yan o Dominion world nila. dominion na yan o ganun ba yan? Oo. Ganun yun. Kasi, you can remember the dot-com bubble, Lehman Brothers, so on, di ba? Nung time na yon. So, nung time na yon, di ba, ang dominant naman na ano lang nung time na yun is yung US. Yes. Diba? But now, ang dominant ngayon when it comes to the economy globally, hindi na yung US. Russia, China na. Sila na. So, bear in mind na ang West, buong West from Europe down to America, lahat ng yan, puro lahat yan consumer. Hindi yan producer. Totoo. Do you think, pag ang itong dalawang ito, si Russia at si China,
Sila ang nag-mandate ng sanction sa dalawang yan. Wala na. Ano mangyari sa kanila? Lahat na ngayon, ang production nanggaling sa China. Oh. Tapos yung mga products ng China, maganda dahil yung sa innovation, no? Innovations. Maraming invention. Oo. Kaya mga simple tools pero mamamangha ka. Paano nila naisip ito? Maganda to. Maganda. Now, yung dominant players natin ngayon, kikita Russia, China. Yung sa Bible, yung Russia represented by bear, no? The bear. Okay, the bear. Tapos yung China dragon, ang America eagle, Eagle. and yung sino pa yung isa, hindi ko na ma-recall. Yan yung Apat representation. Yan yung representation doon Lion sa... ba yung isa? Lion. Lion. Sino ba ang lion? Hindi Lion na- of Judah, Israel? Hindi ko alam. Sort of. Pero, Sort of. Oh, sort of. yan yung representation doon sa dogma ng religion. Sa Apocalypse, nandoon yun. Oh, yun yung ano nila. Pero apparently, kung yun nga ang Yun ang representation, yun ang oh, interpretation nila. pinakamalapit na Oh, interpretation. yun ang ginamit So nila. nakikita na natin yung alliance nung bear at saka nung dragon. Pero, Oh. the other way around to that is on a different scenario based on the historical accounts. Oh. Iba ang nangyari historically. So, I have tried to triangulate things when it comes to historical level doon sa dogma o yung basic interpretive representation ng Bible. Kasi corrupted ang Bible natin. Yun ang problema doon. Yun din ang Hindi problema. natin alam kung tama ang pagka-translate or hindi rin natin alam na kung yung nilagay lang nila doon ay yung mas advantage sa kanila at yung hindi advantage sa kanila, tinanggal nila. Diba? Minsan nga, iniisip mo, sino ba ang sumusunod? Ang tao ba, ang takbo ng mundo, sumusunod doon sa nakasulat sa Bible? O yung Bible ang papairal ng takbo ng daigdig? Kasi minsan yung iba, kinuko-inside nila yung ginagawa nila na nakasulat sa Bible. To make it appear na bahagi sila ng prophecy. Okay. Dinadaya nila yung Dinadaya, okay. turn of events. The Para turn of events. mag-coincide lang doon sa nakasulat sa Bible. Pero hindi talaga yun ang dapat mangyari. Correct? Ganito kasi yan. Hmm. Dito kasi sa nakasulat, maraming alterations na. Oh, totoo, nangyari. totoo. Okay. Una, halimbawa na lang dito, yung alteration na to, hindi ko talaga magits ang senaryo eh. Di ba pinaniwala tayo na yung Christmas na lang halimbawa, December 25. Oh, ako naman ito, out of curiosity, ewan ko ba kung bakit ganun. Curiosity, hindi, curious lang naman ako noon. Wala akong balak noon. Nothing, ano. Kaya lang, siyempre, bear in mind, ang principal ko, Norwegian company kami, all throughout. Hmm. I've been on Norwegian company for the long 13 years. Hindi ako ng company. So, sa barko, di ba noon, wala pa naman tayong cellphone. Walang internet. Excuse me, So, ano ang libangan sa barko? TV, VHS, library, libro. Doon ko nabasa na yan palang sineselebrate natin Christmas ngayon ay doon yung galing sa Norse mythology which is the Yule season. Kaya nga tinatawag yan ng Yuletide season. Tapos meron pa akong But it's nabasa not originally the Saturnalia. December 25 is the real date. Kumbaga, na-adapt na lang yon kasi gustong pasukin ng Christianity ang Scandinavian country. Oh, kaya Ganon, kaya pala sinasabi na parang prostitute sila Yes. kasi gusto nilang friend to everyone. Friend. Ano yung indigenous religion nyo, indigenous beliefs ninyo, papasukin namin. Itong sa leadership ni Pope Francis, meron yung narinig mo yung paka-mama ba yung pakumama. Mayroong pinapractice yan sa South America, sa Brazil yata. Pinasok din niya yung, Pinasok din. sinama yun sa pantheon ng mga sacred Oo. saints o what. Para lang Pero- umayon. Para umayon lang. Pero yun pagan ritual nila yun. Pagan. So, in short, Oo. so matutal,
paganism ang lahat ng mga festivities na sineselebrate natin. Magkasama na yan din yung ati-atihan, lahat yan. binagyang, sinulog, Pinulog. maskara. Like, so everything is already Kasi ibig in sabihin, pagan yung form. itong dinagya. Which Ah. keep us entertained. Ha? Keep us entertained. For entertainment purposes. Kasi itong dinagya, hindi mo naman alam ano yung history niya. Yung sinulog, hindi mo rin naman alam. Basta, in-integrate na, in-incorporate na yun. Nila kasama na yung Santo Niño doon sa So, sa pagsiselebrate na. yan pa yung ngayon yung pinakamalaking question dahil pinaniwala tayo doon. Ngayon, kung yung December 25 naman, yan yung talagang mali na nga. Ano ngayon ang totoo? Kasi kung babasahin mo sa Genesis, di ba, ang sinasabi doon, nung ipinanganak ang Misaya, may nagpapastol ng tupa. Okay. May nagpapastol ba ng tupa ng winter time? Wala ba? Wala, natural. Winter yun eh. Okay. So, mali na nga talaga. Mhm. So, doing the triangulation, it is right and proper na nangyari yung time na yon. Hindi winter time. Ngayon, mag-explore tayo. Paano natin mabibreak ang matrix na yan? Nabasa ko kasi yung talagang Maski, one of the guarded areas ng Vatican ay yung kanilang library. Yung na ano, hindi basta-basta hindi basta-basta makakapasok. pasok. Isang tao lang, sa loob na Oo. isang taon, dalawang Hindi, tao lang. hindi pwede. Bukod pa yun doon sa archives nila na tungkol sa exorcism, di ba? So anong meron doon sa library nila na hindi talaga sagradong-sagrado? Siguro, duda ko o ni-speculate ko, baka nandoon yung sikreto para ma-break itong matrix na to. Well, Parang something magical na mangyayari and then This boom! is Tapos ang ating mga tinuro sa ating mga kabulastugan na tayo ay babalik na dun sa katotohanan. Pero siyempre, ang tanong diyan, magugustuhan mo ba yung katotohanan? Parang matrix na. Oo nga, oo. Ganito. Blue pill o red pill? Ganito Sige. yan. Kumbaga, this is a matter of how will you handle and accept the truth. Oo. Because the truth will set you free. But it might hurt you deeply. Yes. To the extreme point na hindi na maging acceptable sa'yo and you want to go back You want to go back. to the Okay. lies, There is to the comfort of the lies. There is one basic rule and answer to that. What is? Para madali mong tanggapin. Paano? Yun yung sinabi ko sa iyo na conspiracy theory ang pagiging Pilipino natin. Mahirap tanggapin yun. Pero matatanggap mo. Bakit? Alam mo na, binigay lang sa iyo yan. So it's up to you. How will you accept that and discover yourself who you really are? Because who you really are is underneath your skin, underneath your DNA. Hindi, ang problema natin ngayon, Fred, ang Pilipino, hindi na yung Pilipino nung araw eh. Oh. Hindi na rin, alam mo, nalipol tayo. Oh. Tapos may susunod na Pilipino dahil yun lang alam Oo, natin. ito alam To natin. identify our nationality. Ethnic, kumbaga ethnic identification na. Ethnic identification. Hindi na rin marireplicate kasi tayo nahaluan eh. Nahaluan na. Oo. So yung original, nasaan yung original? Nasaan yung original? Okay. Nasaan na yung original? At ano yung original? Yan ba yung mga negritos? Ito Ayan yung ba yung Deniso? Kaya related ito yan yung mga pinag-uusapan. original na yan. Yan yung diyan tayo magsimula ngayon sa Denisuban natin. At yung Sa mga Denisuban. yung mga Denisuban natin, yan yung mga ancestor nila. Yan na yung mga negrito natin, Eta, Mangyan, ano Ano pa ba yung dyan, Denisuban nga pala? Hindi ko na masyadong ma-recall eh. Nasa DNA yan. DCDNA. And then, Ang sabi ng scientist, ang Denisuban hominin na makikita sa Pilipinas, particularly sa Palawan, ang may pinakamataas na antas ng DNA kung saan matitrace mo ang first human civilization. first human civilization. So, saan nangyari ang first human civilization?
according to the Bible. Sa Garden of Eden, di ba? Okay. Oh, so nasaan ngayon ang Garden of Eden? Pwedeng itagni doon, ano? Oh. Which is, kung titignan natin ngayon, if you would plot it on the map, granting itong mapa natin. Mm. Sa normal person ngayon, ang alam natin, we are using a compass which is based on the magnetic north. But for us, sa mga navigator, we still have the true north. Ano ba yung true north? Okay. Huwag muna tayo mag-base doon Sige, tsaka sa na. magnetic north. Okay. Okay, doon muna tayo sa true north. Hmm. Pag true north tayo, ang pagbabasihan natin, gamitin natin yung compass ng China. Ano ba yung ibang sinisilip? Yung ba yun? Hindi, sextant yun. Sextant, di yan? Hindi yan. Yung ginamit ng mga Chinese nung Song Dynasty, yun. The Okay. south pointing fish. Mhm. Yung south pointing fish, kasi sa Mercator chart, nagpa-plot kami niyan. Based sa celestial body. Sa mga stars like Polaris, Arcturus, ganyan. Okay. So, kung pagbabasihan natin yung south pointing fish na ginamit ng mga insect na compass, kaya sila nakarating dito sa atin, gamit yon. Ibig sabihin, it is pointing south. So, as the name, South China Sea. Okay. Ano ang opposite ngayon ng south? North. Oh, nasaan ang north? Sa China. Ibig sabihin, dahil nasa south tayo ng China, ang China ngayon north. Ang China North. Yan yung true north. Papunta sa direksyon na yun. Thank you. Dito nga pala kami sa Luna, sa Roscaldo, dito sa mansion. Yan yung Molo. true north ngayon. At Sa direksyon- kung situated ka sa Pilipinas. Oh. So, ibig sabihin, ang true north ay yan yung direksyon ngayon ng west. Paano naging direction ng west? Ito. Di ba? Magnetic north. Magnetic. Kasi kung sundin natin yan, ang Pilipinas ngayon nasa east ng China. Pag true north, pag true north, ang basihan mo, nasa east tayo ng China. Pag magnetic north, ang pagbasihan natin, nasa south tayo ng China. Alin bang nauna? South China Sea o West Philippine Sea? Na pangalan? South China Historically wise. Sea. South China Sea. See? You get my point. Wala Because we are really south of China. totoo. They were the first navigators to roam around during those times in that trade, commerce, and they are partners. Kung kayo na nga, na-immerse kasi tayo sa religion natin, ang Chinese hindi eh. Oh. Makikita mo nga ang discrepancy kung bakit patakbo tayo ng China, patakbo tayo ng Chinese companies, maging yung mga Chinese na pinanganak dito sa Pilipinas, amo ng mga Pilipino, di ba? Correct. Ang sabi nila, business-minded daw kasi yung mga Chinese. Pero hindi eh. Something na nandoon sa matrix nga natin na pag-uusapan, na yun ang dahilan kung bakit hindi tayo nagiging progresibo. Hindi tayo naging progresibo kasi ang colonial thinking natin. Nawala yung thinking natin sa commercialism na sinusunod natin doon nung ang mga insik pa ang trading partners natin. Hindi kasi sa DNA natin na talagang ganun tayo, tamad. Hindi. It is the colonialism. Yung colonial Hindi, thinking. wala. Yung panahon ng mga Chinese, hindi naman tayo hindi naman tayo na-colonize ng China. Hindi tayo colonize kasi they were only purely because of trade. Di ba? Now, come to think, ang presidente natin, si Marcos, incheck. Incheck. Siya lang ang nakapagbigay sa atin ng magandang ehemplo ng good governance during that time. After him, wala na. Wala na. Windang-windang. Hanggang nagka-windang-windang. O kanino ngayon naulit na may magandang resulta? Sa time ni Duterte. Tama? So sa time ni Duterte, ano ba ang bloodline at roots ni Duterte? Incheck din. Incheck din. Pero lahat ng presidente after Marcos,
Lahat ng yon, wala. Wala. Failure. So meaning, ang may hawak ng gobyerno natin dito sa matrix na to Hmm. ay wala dito sa Asia. Nandoon sa Sa West. Puppet lang ang government natin. Pero ang nagpapatakbo, Kung saan advantageous sa kanila, hindi advantage sa kanila. Bakit? sa... Hawak nila ang ekonomiya, hawak pa nila ang relihiyon. Really yun. Patay tayo ngayon. And to get out of that matrix, it is very suggestive. Dapat alam ng mga Pilipino at makilala ng mga Pilipino kung ano tayo. Hindi dapat na itong tanggapin lang natin kung sino tayo. Kasi nakasulat yan. Itinago lang nila sa atin. Alam mo, believe ka rin, ano, dahil sa yung mga relihiyong Muslim, hindi sila wala dun sa matrix na yun. Yes. Tinangka na sakupin sila ni, Tinangka. ni Don Esteban Rodriguez. Eh. Pero hindi sila Hindi sila, napatay pa kamo si Esteban. Esteban Rodriguez dun sa ano. Eh dito galing si Esteban Rodriguez. Kumuha ng mga pintados. Nakarating sa Mindanao, kaya hanggang ngayon may mga Ilonggo pa rin doon. Hindi sila Hindi nagtagumpay. Pero bakit ang kabuhayan nila ay ganun din? Hindi masyadong, ay man, hindi na lang atin alam, pero ang ano nila, takbo ng buhay nila doon kagaya rin sa mga Kasi hindi sila free. Muslim sa Hindi, Malaysia. ganito kasi ang time. Nung time na yon, hindi sila free when it comes to governance. Kumbaga, ang upscale government natin, hindi masyadong nabibigyan ng pansin yung nasa baba. Kasi makikita mo yan if you would see, like for example sa kapitbahay na lang natin sa Malaysia, makikita mo, ang mga Malaysian, di ba, Muslim din yan. Majority. Pero makikita mo, progressive na sila. Progressive na sila. Oo, tama. Doon, pag na-ospital ka, wala kang isipin na may babayaran ka. So regardless na kung ano man ang sakit mo, hindi ka na-i-stress. So ibig mo sabihin, baka dahil ang pera na pinupunto sa kanila ay galing sa relihiyong Katoliko, Kristiyano, baka hindi nila yan siniseryoso? Ganun ba yan? Meras kung yung pera na yan ay galing mismo sa pondo ng pamahalaang Muslim, yun din ang ano. Yun na nga. Yun Masagrado, kumbaga parang sagrado sa kanila yun ang problema. Ito, hindi nila binabaliwala lang, gastos yun yan. Hindi naman ano yan eh. Kumbaga wala yun sa kultura nila, wala yun sa tradisyon nila, yung perang pinanggalingan. Anyway, kasi, kumbaga, may mali talaga sa somewhere along the way. Somewhere along the way. And siguro, unti-unti natin kung anong madiscover natin. Yun ang dapat pag-usapan na natin. Kailangan makita ng mga Pilipino, majority ng Pilipino. Talagang, yun lang yung talagang way na makalaya tayo. Bibigyan kita ng example, Fred. Ako, nagtapos ako sa San Beda College. Yung San Beda College nung araw, ano pa yung all boys, all men. At yung mga nagpapatakbo talaga ng kaisipan namin, yung values, mga pare. So, ako nasa business course ako. Tinuturo talaga yung ethical, moral, standards ng tunay na Katoliko, tunay na Kristiyano. Pero, nung nagka-graduate ako, hindi pala ganun ang real world. Pagpasok mo sa real world, yung kompetensya mo mga leon, mga walang modo, walang etiketa, talo ka. Talo ka. Iba na. So, kung ganun ang lagi ini-espouse sa mentality natin bilang mga devout Catholic, devout Christian, kapag nakasagupa ka ng walang relihiyon, tulad ng China, talo ka. Tatalo ka. Kasi ang dami mong konsiderasyon. Tama ba to? Ethical ba to? Hindi ba tayo nakakasama ng loob? Makakakos na. Mga inchik, pag negosyo, di isang highway lang yun. Isang highway lang. Tayo, ang dami pa nating susutang mga iskinita, mga side streets. Para kinukonsidera pa natin yun. Pero sa kanila, wala. Kaya siguro, isa rin yan na yung bakit di tayo naging progresibo. Pero kung bastusan lang, negosyo lang din, kung anong resulta,
kung anong dadaanan mo, dapat doon ka lang dumaan, huwag ka na lumingon, baka magkaroon din tayo ng bentahe. Kaya lang, syempre, kadalasan ng mga gumagawa ng ganyan, na either na scammer, sasabihin scammer, gumagawa sa droga, bla bla bla. Pero pagdating sa formal, akala natin mataas na, di ba? Oo. Mataas na negosyante, yung kagalang-galang. Nagagalang. Pero ang baho nandun sa Nasa kalaman, loob. Nasa loob. sa laman ng mismong taong yan. Okay. So, ito patuloy natin itong paano kung anong Hindi ma-explore lang naman, natin. Basta, hindi lang naman ikaw ang galing diyan. Ako mula maliit ako hanggang gumaduate ng high school. Catholic school ako. So na-instill talaga yan. Na-instill. Yan, tama yun. Na-instill talaga yung mga values na yan. Ang hirap kumawala. There is nothing wrong with the values or what. But, considering the fact that we are living in a wrong situational, historically based, hindi tayo ito. Ha? Historically based, hindi tayo ito ngayon. Totoo. Kumbaga, hindi tayo ito. Kasi nga, hindi ko talaga tatanggapin na Pilipino tayo eh. So talagang at least ang importante sa ating Fred, parang dumating tayo sa punto na kini-question na natin itong akala natin ay realidad. Oo. Kundi illusion. 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 Illusion Hindi nga lang talaga. natin alam kung saan tayo magsisimula para Ito ngayon. makasuit tayo. Since, na-put up na natin yan. So, yan dapat ang pagnilay-nilayan Ang pagnilayan natin. ng mga Pilipino. Ah. Kasi, conspiracy theory lang ang pagiging Pilipino mo. Tama. Tsaka yung kadalasan yung mga conspiracy theory na pag-aaralan natin nakabase sa labas Pero yung dito sa Dito, Sa local within the system natin, wala. Nasa labas yon Di ba? Tama. Puro sa labas. Sinong nagbigay? Ina-adapt natin. Sinong nagbigay? Sila. Sila. Pero maganda itong napag-usapan natin ngayon. Fred. But within, internalize, di ba? localize, Nationalize. Kaya nga ang sagot ko diyan sabi ba naman ng isang sa simbahan. Sabi sa akin, ba't hindi ka naniniwala na December 25? Ikaw ba naniniwala? December 25 ba talaga yan? Paano mo na po i-prove nyo nga yan? Hindi nakasulat sa Biblia yan. Wala kayong proof niyan. But, the mere fact, your bloody DNA is shouting the truth. Yan. That is why, pagpatak pa lang ng September, nagsisigaw ang DNA mo, sineselebrate mo na. But that is lukso ng tugo. So that is why all around the globe, kakaiba ang Pilipino. Nagse-celebrate tayo ng Christmas from September up to February. Correct. Di ba? Hanggang February tayo nagse-celebrate dahil meron pa tayong sineselebrate na Chinese New Year. So from September until February. February yan. Pagdating ngayon ng March, according to the accounts sa original na Bible, ang March talaga ang first month. Ang dami nilang binago. Bakit binago? Para hindi natin mawalaman ang totoo. Hindi tayo makawala doon sa matrix kasi binago nga nila. Binago nila. Ngayon kung sinasabi mong March, nandiyan naman yung Holy Week, yung mahal na araw. Pagka nabuhay si Kristo, nabuhay din yung araw. Tuloy natin itong ating diskusyon sa susunod nating Ba't talagang dami talagang kalukuhang nangyari. Maling-mali. Kaya sabi ko, kung maisusulat uli yung history natin at mababago, mabubura ang pagiging Pilipino natin. Ngayon, sino tayo? That is the big question mark. Tapos syempre yung kasi ang sinasabi ng iba, Maharlika, which is I will not certainly agree. Because historically wise, Maharlika is a common citizen during that time. The ruling class are the kings, talaga. the Raja, the Principe, Princess, Pramukras, those are the ruling class during that time. So, na-consider ko na nga kasi, di ba, sino nga ba yung estatwa dyan sa Esplanade?
nakaganon doon. So may esplanade natin. Hindi ko alam. Hindi ko maalala. Si Paiburong. Hindi ko alam. Paiburong. Mhm. Si Paiburong. Di ba, ang sabi si Dato Paiburong yan. Mhm. Si Dato Paiburong pala, naging hari yan. Ng Iloilo. Hindi ko Yung lang Panay. alam kung dito, sa particular dito lang sa Iloilo or the whole of Panay. Tayo, hindi naman tayo mga academics na matuturing. Hindi naman talaga tayo super intellectual o mga intellectuals na kung Basic. kung ibabase mo dun sa mga classification na pagdating sa academia. Pero ang importante na sa atin, nagtatanong tayo. Hindi, basic lang naman Nagsisimula kasi. tayo sa research question na ito. Basic na lang naman yan. Paano tayo makawala sa matrix at kung paano tayo pinasinungalingan yung mga sitwasyon. Kaya tayo ngayon ay nasa ganitong Oh, tayo na kalagayan. ganito. Kasi Pero- basic eh. Maganda yung napag-usapan natin dahil pwede tayong bumalik dun sa Denisuban. Ano ba itong mga Denisuban na ito? And then, trace back natin kung bakit meron na tayong monarchical way of governance noon Noon, bago sila bago dumating. sila dumating. Kasi naniniwala tayo na marami sa history ng ating heritage ay hindi talaga naisalaysay. Itinago. Tinago. Yung kay punto Ano de ang root vista, cause? ang punto de vista ni Pigafetta na limitado lang siya dun sa mga kasama niyang Kastila at yung pagpananakot nila. Pero hindi naman siya yung sabihin Pero ano natin, ang root cause? anong root cause? Eh di syempre para makontrol tayo. Oo nga, pero ano ang root cause? Ano? What is the root cause of that control? Hindi ko The root cause of hindi ko, that anong root cause? Napakadali nun. Ano Ang yun? root cause ng control na yan. It's because of what? Because of what? Next episode? Next episode.